Mula sa bulwagang pambalitaan ng Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School, kung saan ang balita ay sinusuri, ang opinyon ay pinakikinggan, at ang kabataan ay pinibigyan lakas, narito ang inyong mga pinagkakatiwalaang mamahayag. Ito ang Radyo ng Kabataan. Magandang araw sa mga tagapakinig. Naririto ang ika-6 na pangkat na magpapahatid sa inyo ng mga magagandang balita ngayong araw. At nandito din ang mga tagapaghatid ng mga mensahe at ninyo maririnig ang magagandang boses. Nandito din ang iyong pagkakatiwala na magbabalita ngayong araw na sina Rudo Santos Tumala. Ito ang unang pagbabalita ngayong araw. Halina't ating simulan ang pagbabalita. Magandang buhay sa inyo lahat, best friend. Kung kayo ay nasa bahay, nasa biyahe, nagpapahinga matapos ang mahabang araw, salamat sa pagsama sa amin. Magandang buhay rin. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang bagay na tila normal sa marami. Pero unti-unti pa rin nagiging problema, lalo na sa kabataan. Magandang araw, best friend. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kaibahan ng libangan at pagsugal noong 1890 at sa 2026. Isang paghahambing na makakatulong sa kabataan at pamilya na maunawaan ang bagong anyo ng tukso sa modernong mundo. Magandang buhay! Kami po ang inyong kasamang kabataan na handa maghatid ng magandang katotohanan. Marami ang naaakit sa pangako madaling pera. Sa unang tingin, parang laro lang ito. Isang simpleng paraan para magpalipas ng oras. Ngunit sa likod ng aliw, marami ang nawawala ng pera, oras at minsan pati ang relasyon sa pamilya. Ang mga kwento ng pagkakautang at stress sa mga pamilya hindi lang mga balita. Pambalita, ito yung mga karanasan ng ating kababayan. Best friend, sa panahon ng mga bagong teknolohiya, halos lahat ay nasa internet na pati ang pagsusugal. Isa sa pinakamainit na issue ngayon ay ang paglaganap ng online gambling sa konektado sa mga pogo. Tama ka dyan. Noon, ang sugal ay limitado sa kasino. Ngayon, kahit nasa bahay ka lang, isang pindot lang sa cellphone, pwede ka na pumasok sa mundo ng sugal. Sa panahon ngayon, hindi na lang libro at lapis ang kaharap ng kabataan. Kasabay na ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang pagdami ng mga bagay na madaling lapitan, mga bagay na pwedeng magbigay aliw, ngunit pwede rin magdala sa panganib. Alam niyo ba noong 1890 halos walang konsepto ng pagsusugal sa pamamagitan ng teknolohiya. Hindi tulad ngayon, best friend, na isang pindot lang sa screen at maaari ka nang mapasok sa mundo ng pagsusugal kahit nasa bahay ka lang. Ngayong sa 2026, makikita natin ang modernong anyo ng pagsusugal, online betting, at iba pang digital na laro na may malaking impluwensya sa kabataan. Dahil noong 1890, ang mga kabataan ay mas nakatuon sa pag-aaral at mga simpleng libangan nila. Ngunit sa mga panahon ngayon, ang mga kabataan ay nawiwili sa paggamit ng online gambling. Kaya ngayon ay maaari kang umiral sa ganong sitwasyon na noon ay hindi pa nauuso ito. Ito ang kaibahan noong 1890 at ngayong 2026 dahil ang mga kabataan noon ay walang pakialam sa mga ganyan at hanggang patagal ng patagal sila ay natututo sa paggamit ng mga online gambling at pogo. Gusto nyo bang marinig kung paano ito maayos? Halina't kami samahan nyo sa susunod na pagbabalita sa isang malalim at makabuluhang talakayan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating kabataan ngayon at kung paano natin mapapangalagaan ang kanilang kinabukasan. Ito ang Radyo ng Kabataan. Oh wait, akala nyo tatapusin na? Hindi pa, dahil madami pa kayong papakinggan ng mga mensahe mula sa amin. Eto, at nagbabalik ang pagbabalita. Madaming nagtatanong ngayon kung paano ito maiwasan. Paano nga ba? Tara at ating ipaliwanag ang magandang balita para sa ating mga tagapakinig.
Akala ng iba hindi ito mahirap pero kailangan ng disiplina at konting pag-iingat. Una, maging mapanuri sa lahat ng alok online. Kung parang sobrang dali, magduda agad. Pangalawa, magtat ng limitasyon sa oras at pera. Huwag hayaan ang laro ay maging dahilan ng utang o stress. Hindi ito dapat ginagamit pang libangan dahil may posibleng ito ay makaapekto sa loob at labas. Madali itong iwasan kung lahat ay kayang sundin ang mga sinasabi ng mga napayo. Best friend, alam mo ba, ayon sa aking opinion, may iwasan nito sa parang edukasyon at kamalayan tungkol sa panganib ng sugal, pati na rin ang pagtataguyod ng mga alternatibong libangan at paggaliw. Mahalaga rin ang suporta ng pamilya at mga kaibigan sa pag-iwas sa sugal. Ayon sa akin, iiwasan ko ang pagsusugal dahil makakaapekto ito sa atin. Dahil ito ang uubos sa ating mga pera at kinabukasan. Dahil kung hindi natin ito titigilan at patuloy pa rin ang pagsusugal natin ay makakaapekto ito sa atin at ikakaubos pa ng mga pera at iba pa. Akala ko makakatulong ang pogo sa pagunlad o libangan lang ng mga magsusugal, pero hindi. Ginagawa na lang ito ang gambling station. At pag sila'y nanalo, lalo pa nalang tinutuloy hanggang sa maubos na lahat. Hanggang sa mabenta na ang gamit o umutang para lang makabayad sa utang o para lang makalaro lamang ulit. Dahil dito ay nagkakaroon sila ng malaking utang, dapat na itong tigilan o bawasan sapagkat babaksak lang kinabukasan ng pamilya nagsusugal dahil dito. Akala natin mabilis kang yayaman, pero ang pinsala sa sarili at pamilya minsan mas malaki kaysa sa panalo. At hindi ganon basta-basta nananalo. At may ibang nagsasabi na nakakatulong daw ang pogo sa ekonomiya. Ay, sa aking opinion, iiwasan ko ang sugal para hindi maapektuhan ang aking pag-aaral at para hindi masira ang aking mga pangarap at para hindi ito magdulot ng pagkasira ng aking kinabukasan. Sandali lamang po at magbabalik ang Radyo ng Kabataan matapos ang ilang paalala. Pagod ka na ba sa projects at exams? Subukan ang Kabataan Boost Drink. Lakas ng kabataan sa bawat araw ng laban. Kabataan Boost Drink. Study now, succeed later. At nagbabalik ang Radyo ng Kabataan. Alam niyo ba, best friend, ang online gambling at pogo ay hindi lang simpleng problema ng isang tao. Kapag nasanay na ang isang miyembro ng pamilya sa pagsusugal, ramdam na rin ng iba. Minsan, nauubos ang pera na dapat sanay pambayad sa bills, pagkain o school allowance ng mga bata. Nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa at sa huli, pati relasyon sa anak ay naapektuhan. Parang domino effect, isang maling desisyon nararamdaman ng buong pamilya. Kapag nalulong sa sugal ang isang tao, hindi lang siya ang apektado kundi buong pamilya. Nasira ang pagtiwala, nagkakaroon ng away at minsan humahantong pa sa pagkasira ng relasyon. Kaya mahalaga maging alerto at mapanuri. Hindi lang perang nakasalalay dito, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya. Ang patuloy na pagkatalo sa sugal ay nagdudulot ng matinding stress at depresyon. Sa halip na masenso, lalo pang lumulubog ang tao. Hindi rin natin dapat kalimutan ang epekto ng online gambling sa mental health. Kapag nasanay na mabilis ang reward ng laro, ang utak ay nagiging dependent dito. Kaya best friend, mahalaga na bantayan ang ating sarili, ang oras at isip na ilalaan sa laro, pwede rin nating ilaan sa masutibong gawain, sports, hobbies o simpleng bonding sa pamilya. Mahalaga ang maikwit na regulasyon ng pamahalaan laban sa illegal na online gambling. Upang maprotektahan ng kabataan, ang gobyerno ang tatakda na regulasyon na nagmamonitor ng mga pogo ang nagbibigay ng guidelines kung paano maiiwasan ang illegal o mapanlinlang na online gambling. Kaya hindi dapat nating baliwalain ang mga sinasabi ng gobyerno. Dahil sila ang laging ipapaalala na ang bawat paligid ay magiging ligtas kung ang mga kabataan o nakakatanda ay walang gagawing mali. Nagsisimula ang proteksyon sa loob ng tahanan. Kapag bukas ng komunikasyon, mas madaling magabayan ang kabataan. Ang simple pag-usap tungkol sa online habits
pagbibigay ng payo o simpleng banding ay malaking tulong para hindi mahulog sa addiction. Babalik po ang Radyo ng Kabataan pagkatapos ng isang paalala. Balita ka ba? Bakit? Paulit-ulit ka, pero kailangan pa rin kitang pakinggan. Dahan lang. Pwede bang At nagbabalik ang Radyo Kabataan. Ang sugal ay hindi solusyon sa problema. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakautang at pagkasira ng pamilya. Piliin ang kinabukasan, hindi ang sugal. At nagbabalik ang Radyo ng Kabataan para sa huling bahagi ng ating talakayan. Best friend, bago natin tapusin ang ating pagbabalita, isang mahalagang paalala. Sa bawat pinto sa screen, sa bawat pag-click sa online games o betting app, may kasamang responsibilidad at desisyon. Hindi lang pera ang nakataya. Ang oras, relasyon sa pamilya, mental health, at kinabukasan mo ay kasama rin. Sa bawat pindot sa screen, may kapalit na desisyon. Hindi masamang mangarap, yumaman, ngunit hindi sa parang sumisira sa sarili. Ang online gambling ay parang apoy, sa unay nagbibigay liwalag, ngunit kayang manira ng buhay. May kakayahan tayong pumili ng mas tama ng das at iyan ang mga kwento sa araw na ito. Sa dami ng nangyari sa paligid, makita natin na hindi lang basta laro ang online gambling. Ramdam ng buong pamilya pati na ang sarilang epekto nito. Kaya't habang napapatuloy tayo sa araw-araw, alalahanin natin ang maliliit na hakbang sa magbabago sa kinabukasan. Hindi lang para sa sarili kundi para na rin sa pamilya. Ang tunay na panalo ay hindi pera kundi dignidad at kinabukasan. Mula sa inyo mga best friends sa radyo, patuloy nating bantayan ang balita at sabay-sabay tayong maging maingat sa bawat hakbang hanggang sa susunod na pagbabalita. Ako nga po pala si Rain Antoinette Yuri Gondola. Ito ang Radyo ng Kabataan na nagpapahayag ng mga balita sa inyo ngayon. Ito po ang Radyo ng Kabataan, boses ng kabataan, boses ng katotohanan.